Diba? Okay, mapunta na tayo kay Rosemary Lazaro, New Jersey. Good day po, Doc Atoy. This is Rosemary Lazaro from New Jersey, USA. Sobrang bilis naman. Sinusubaybayan ko po ang lahat ng post nyo at napanood ko po kayo na may mga pasyente din po kayo na may myoma. Opo. Fibroids po na 15 cm na gumaling. Ako Amen. din po ay may myoma since 2008 until now. Madami na din po akong na-try na mga herbal. Ngayon po, according sa last ultrasound ko, 17 cm na po yung pinakamalaki, pero madami pa po daw Maliliit. na malalaki at maliliit. Multiple. Pwede daw pong tanggalin at operahan. At may tendency daw po na pwedeng bumalik din po. Yes. Ang sabi ng doktor dito, pag tinanggal daw po, kailangan pong tanggalin pati ang buong matres. Total hysterectomy. Ang tawag doon tabiso. Total kaya po siya tabiso. T-A-B-H-S-O. Total abdominal bilateral hysterectomy. Yung O operation. Ayun. Tabiso. Tabso. Kailangan po tanggalin ang buong matres, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Okay. Okay. Tinanggal na lahat. 41 years Lunes na na po. lang ang matitira dyan. 41 years na po ako ngayon. Kaya po ayoko nang ipatanggal dahil ako po ay wala pang anak. Uy! Nagbabakasakali. Taga. May asawa, meron? Wala. Hindi ko po Hindi alam. sumagot tulad eh. Nagbabakasakali Nagbabakasakali. po ako na kahit may mayoma ako, magkakaanak po ako at ipagkakaloob po ni Lord. Itatanong ko lang po sana kung maaari, kung pwede ko po malaman ang programa at mga kailangan ko pong gawin at inumin para po mawala yung mayoma ko. Okay. Marami pong salamat. Okay. First and foremost, kung pwede ka pa magkaanak, sama po, pinagkaloob ni Lord. Yes, ipagkakaloob ni Lord yun, pero dapat wala nakasagabal. Kasi kung may nakaharang dyan, makaka-apekto yan sa growth ng bata. Okay? So, dapat tanggalin muna. Pakinggan nyo mga igil. Cyst, myoma, thyroid, goiter, cyst, myoma, thyroid, goiter, breast lumps, breast cancer, ovarian cancer, cervical cancer, papillary, at saka endometrial cancer, isa lang ang root cause. Sakit na ng mga babae, puro bukol to. Tama? Yes. Ang root cause niyan, hormonal imbalance. Hindi balanse yung hormones ng babae. Dalawa kasi ang hormones ng babae. Okay. Isang estrogen, isang progesterone. Dapat balanse siya. Pag may isang mas mataas, imbalance. Tama ba? At yung mataas, tuwing magme-mens kayo, may naiiwan. At yung naiiwan ang nagke-create ng bukol from different parts of the human body ng babae. So kahit ipa-opera nyo yung bukol, natanggal yung cyst, nakorek ba ang hormonal imbalance? So may imbalance, may naiiwan pa rin hormones, tutubuan ng panibagong bukol. So hindi solusyon ng operasyon. Kailangan balansihin natin ang hormones. Tanong, Dok, anong maipapayo mo para mabalanse yung hormones? First and foremost, scientific tayo ha, walang magagalit. Okay lang ba? Yes. Hindi ito sasabihin para maka-offend. Sasabihin to para may matutunan. Okay lang? Ang babae po kasi dapat, bago mag-26, nagkakaanak na. Bago mag-26. So kung may kakilala kayo, na malapit na mag-26, wala pang anak, dali nyo kay Vic. Hindi sa akin pwede, sa kanya lang. Ako na naman. Uy, sa'yo pwede kasi. Ayan. Magpapareho sila. Sabi nung iba, hayaan mo na magkabukol. Akala ko magpaparehistro na sila eh. Kalayaw nila. Ayaw nila. Hindi nyo alam ang ganda lahi ni Vic. Hindi nga lang. Japanese pizza ang laman. Pero ikaw, Doc, di ba? German ako to. German? Arboleda. Shepherd. German Shepherd. Sira ulo ka. Pero ang tatay ko magaling mag-German yun. Oh? Sa kanya ko natutunan, hindi kasi ang tatay ko, yung lolo ng lolo ko, half German. Kami half shepherd na kami ng lolo. Ang tatay ko, tinuruan ako ng isang word lang sa German. Okay. Yung dura ba? Sa English yan, ano ang dura sa English? Sabay ba? Dura eh. Ay, dura. Laway ang saliva. Speed. Spit. Speed. Sa German, ang dura, Sige daw. Hochzug. Uy! Kasi pag dumudura pa na to, Iba naman yun eh. Kaya, pwede na rin. Pwede na rin. Pwede na rin. lumayo na ako. So yung may hormonal imbalance, 26.
Dok, papaano naman po? Papaano naman po kung wala pang 26, nagkaanak na? Pero bakit may nagkakabukol pa rin? Okay, ito ang pagkakamali ng kapwa ko, Filipinos, mga Pilipinas. Pagkatapos mga anak, dapat po taon-taon may pap smear. Naku, wala kayong pakialam dyan. Ano ba yun, Dok? Pap smear, yung pinapap yung smear. Ano yun ba yun? Paano mo siya Huwag ipapap? kasi magulang muna kasi. Aray! Talaga naman, ituro ko dito yan! Malay ko, hindi ko alam eh! Sino ba tanggalin ko na to? Wow! Sige, sample na natin pap smear, higa. Ano? Kaya po ginagawa yung pap smear para mabantayan ng OB-GYN kung ang babae ay nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kapatid, makinig kayo maigi. Lalo na mga kababaihan, mga OFWs kahit malayo kayo. Kaya po ginagawa ang pap smear, mababantayan ang hormonal imbalance ng babae. Okay na magpa-pap smear ka ng once a year. Tama ba? Yes. Na magastos ka ng 500 man lang kaysa magpapagamot kayo ng cancer na kulang ang milyon sa pagpapagamot. Tama eh. Kasi at least doon pa lang, kung may hormonal imbalance, maaagapan ng OB na wag lumala yung hormonal imbalance. Right. Hindi mauuwi sa cancer. Malinaw po? Amen. Kaya mga babae, parang awan nyo na. Pagkatapos mga anak, magpa-pap smear. Yung iba kasi, Dok, masakit. Nanganak ka na nga masakit. Natanggap mo na nga yung asawa mo. Yung pap smear. Yung iba, oo, yung iba masakit kasi, Dok, maliit lang mo yung... Walang masakit doon, di ba? Oo, huwag kayo. Subukan nyo para at least. Yes, madam. Dok, maski magpa-pap smear ka, hindi naman sinasabi ng OB na may imbalance. Ay, di, walang nakikita. Hormonal imbalance. Walang nakikita. Kaya hindi siya, alam mo na sabi mo, oh, wala akong nakita. Di ba? Ay, wala. Oo. Pagka po walang nakita, very good. Ibig sabihin, clear ka. Clear. May nagtanong sa akin, Dok, paano pagka hindi naman sexually active? Aha. Kailangan ba magpa-pap smear? Yes! Pwede. Dapat. Yes. Hindi porkit hindi ka sexually active, wala nang hormonal imbalance. Ang hormonal imbalance, nakukuha niyo yan pagka po hindi regular ang regla niyo. Kasi hindi ko alam ang regular, wala akong yan eh. Delayed ako. Dahil ang regular na regla, every month, 5 days dapat. 5 days ha? Mali kayo ng computation ng cycle. Dapat buwan-buwan. Akala nyo kasi pag buwan-buwan nagkaroon kayo, regular na. Hindi ho kailangan 5 araw. Pag lumagpas ka na 5 araw, ika-6 na araw, may bleeding, may spotting, may bleeding pa rin, hindi na po yun normal. Irregular na yun. Pag hindi, ang regla mo na, regla mo, bakit dito nakatulog? Saan ba? Alam ka naman dyan sa bibig. Ang regla po, pagka naman hindi umabot ng 5 araw, irregular din. Kunwari, 3 days lang, wala ka na. Wala na. Hindi, irregular ka. So doon pa lang, mababantay, ay, may irregularities. At least, aware ka na, conscious ka na. Malinaw? So, yun. So, ma'am na maliit lang yung mayoma mo, 17 centimeter. Rosemary. Actually, is it clear? Is it centimeter or millimeters? Centimeter. Oh, malaki Ngayon, ho ito. Naging 17 na. Oh, dating 15. Yes. Pero ang good yun sa pinakamalaking mayoma na natulungan po nating matunaw ay 52 centimeter. 52 gano'n? Silaki na po yun ng 9-month-old na baby na sa sinabi. Nalusaw po yun. At huwag kayong magugulat, ma'am, ano pangalan ninyo, Josh? Rosemary. Ma'am Rosemary, pag inumpisan niyo po yung program na pinagagawa ko, magbe-bleeding kayo, ha? Huwag kayong matatakot kasi tutunawin natin yung bukol, eh. Wala namang ibang lalabasan yun. Pag lakad dito kayo duguin. Nakakahiya namang meron ka napkin dito. Eh, meron kasi ako kayo. Nakuha pa magsalita. Pasensya na, ha? Nakuha pa magsalita. So may so kung meron man dito may bukol sa reproductive area nyo, reproductive system area, huwag kayong matakot pag nag-bleed kasi may lalabas ang buo-buo. Kulay itim, nalamad. Yun. Para kayong nakunan, ganun ang itsura nun. Kasi kailangan matunaw yung bukol, eh. Tama ba? Pero Dok, normal yun pag lumabas yun, mas maganda. Hindi, actually hindi normal kasi may sakit ka eh. Oo. Pero pag May lumabas labas yung magandang lumabas yung kasi kung di lalabas, maiipon, lalong lalaki. Yes. Okay? Okay. May natutunan ho? Yes.